Tinawag ni Apostol Peter si Noah na isang mangangaral ng katwiran. Ngunit sino nga ba si Noah at kailan ba siya nabuhay? Bakit ginuno ng Diyos ang mundo kung mahal niya ang mga tao? Ito ang paksa na ating pag-uusapan ngayon. Sa pamamagitan ng mga sulat ni Peter, binanggit niya si Noah ng 2 beses. Si James naman ay binanggit si Job sa Book of James. Sa Luke naman binanggit ni Kristo mismo si Noah sa chapter 17. Luke 17 verse 26 to 27, at kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangag-aasawa, at sila'y pinapag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noah, at dumating ang paggunaw, at nilipol silang lahat. Napakahalaga na pag-aralan natin ito, dahil meron ditong isang pinakarason ng Diyos kung bakit niya ginuno ang mundo. Hindi lang dahil sa sobrang makasalanan na ang mga tao. Para malaman mo ang katotohanang nakapaloob dito ay panoorin mo ang video na ito hanggang sa matapos at makikita mo kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kailangang malaman din natin na tayo ay nagmula na sa linya ng pamilya ni Noah, yamang siya at ang kanyang pamilya lamang ang nakaligtas sa pandaigdigang baha. Partikular, lahat tayo ay nagmula sa kanyang 3 anak, si Japhet, si Ham, at si Shem. Sa mga hindi pa nakapanood ng meaning ng mga pangalan nina Adam hanggang kay Noah, maaari ninyong i-search sa aking channel ang title, ang nasa likod ng pangalan nina Adam to Noah, na kung saan ay nakapaloob ang prophecy sa pagdating ni Kristo na ating Panginoon. Ang kanyang ama na si Lamech ay tinawag siyang Noah. Ang ibig sabihin ng Noah ay comfort. Genesis 5 verse 28 to 29, at nabuhay si Lamech ng 182 taon, at nagkaanak ng isang lalaki, at tinawag ang kanyang pangalan na Noah, na sinabi, ito nga ang aaliw sa atin tungkol sa ating gawa at sa pinagpag-ala ng ating mga kamay, dahil sa lupang sinumpa ng Panginoon. Si Noah ay ang ika-10 henerasyon mula kay Adan. At sa linya ni Noah manggagaling si Kristo. At nagsimula na si Satanas sa kanyang trabaho na pigilan ito. Sa trabaho ni Satanas, ang kasamaan ng tao ay tumindi sa buong lupa, at ang bawat hangarin ng tao, ang kanilang pag-iisip at puso ay puro na lamang kasamaan ang laman, at ang buong mundo ay napuno ng karahasan, at ang sitwasyon na ito ay parang wala ng pag-asa. Ngunit ang mga makadiyos na tao ay humiwalay sa kanila, dahil alam nila, na darating pa rin ang Mesaya, at magkakaroon ng tagumpay laban sa kasamaan. At nakita ng Diyos na ang lupa ay puno na ng karahasan, at si Satanas ay kinukurap ang flesh ng tao sa pamamagitan ng pag-aasawang hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Ito ay ang pagsasama ng mga fallen angels at ng mga tao. Ito ay ginawa ni Satanas, upang harangin, o pigilin ang pagdating ng Mesaya. Sa paghahadlang ni Satanas na maipanganak si Kristo, ang Mesaya, ay wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang itigil na ito. Ito ang pinakadahilan kung bakit ginuno ng Diyos ang mundo, para ipanganak ang tagapagligtas, at magkaroon tayo ng kaligtasan. Ginawa ito ng Diyos hindi dahil para lang lipulin ang mga masasamang tao, kundi ginawa ng Diyos Ama ang bagay na ito dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, upang ipanganak ang tagapagligtas, at maligtas tayo sa impyerno. Hindi ibig ng Diyos ang kahit sino ay mapahamak. 2 Peter 3 verse 9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Natagpuan ni Noah ang biyaya sa mata ng Diyos, dahil siya ay lumalakad ng naayon sa kagustuhan ng Diyos, at sabi sa Biblia, na siya ay matuwid at perpekto sa kanyang henerasyon. Sa puntong ito, marahil sumagi sa inyong isipan na parang mayroong contradiction sa Biblia patungkol dito. Sinasabi sa ibang talata na walang matuwid kahit isa, samantalang, sinasabi naman, na si Noah ay matuwid at perpekto sa kanyang henerasyon. Bigyan natin ito ng linaw. Ang ibig sabihin dito ng perpekto ay hindi nahawaan ang bloodline ni Noah ng mga fallen angels at siya ay naging matuwid at perpekto sa harapan ng Diyos. Naway nabigyang linaw kayo nito. Kahit na hindi si Noah ang Messiah, kailangan pa rin siyang e-preserve ng Diyos, dahil sa kanyang bloodline magmumula ang tagapagligtas.
Dumating na ang panahon, at inutusan na ng Diyos si Noah na gumawa ng napakalaking sisidlan, o vessel, na mas sikat sa tawag na Noah's Ark. Pinagawa siya ng Diyos ng napakalaking sisidlan para sa kanila, at sa kanyang mga nilikha na may hininga. Malaking trabaho ang iniatang ng Diyos kay Noah, hindi lang sa paggawa ng barko, kundi para sa mga ungodly, para ipangaral sa kanila, na dapat silang lahat ay magsipagsisi. Si Noah ay biniyayaan ng 3 anak, si Japhet, si Ham, at si Shem. Nang matapos na ang ark, si Noah, at ang kanyang pamilya ay nagsipasok sa ark, kasama ang mga pares ng hayop, at dumating na nga ang baha. Sila ay halos 1 taon sa loob ng ark, at nang bumaba sila, ito ay ganap na bagong mundo. Ito ang unang pagsakripisyo ng Diyos, at doon siya ay nakipagtipan kay Noah. Bilang tanda ng covenant ng Diyos kay Noah ay ang bahaghari, na ang ibig sabihin na kailanman ay hindi nasisirain ng Diyos ang lahat ng laman na may buhay sa pamamagitan ng pandaigdigang baha. Lumipas ang mga panahon, si Noah ay nagtanim ng isang ubasan, at nalasing sa alak. Natuklasan siya ng kanyang anak na lasing at walang saplot. Sa halip na siya ay takpan, tinawag niya ang kanyang mga kapatid upang tumingin kay Noah, ngunit tumanggi sila, at naglakad sila ng patalikod papunta sa kanilang ama, at tinakpan siya. Nang magising si Noah, ay napagtanto ang nangyari, at kanyang isinumpa si Ham, at nabuhay pa si Noah ng 350 years pagkatapos ng baha, at si Noah ay nabuhay ng 950 years, at pagkatapos ay namatay. Napakaganda ng buhay ni Noah, at sa aking nakikita, dapat nating tularan si Noah, dahil sa kabila ng napapaligiran siya ng mga masasamang tao sa kanyang panahon ay napanatili niya ang kanyang pananampalataya at ang kanyang katwiran. Ang mundo natin ngayon ay hindi na rin malayo sa panahon ni Noah, dahil kung titingnan natin ang ating paligid ay napakaraming kasuklam-suklam na mga bagay tayong makikita. Sa kabila nito, ating tandaan na sinabi rin ni Kristo na ating Panginoon ang patungkol sa kanyang pagbabalik. Matthew 24 verse 36-39. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom, at nangag-aasawa at pinapapag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong, at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw, at sila'y tinangay na lahat, ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kaya kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo bilang iyong Diyos at sariling tagapagligtas, ay ito na ang oras, at panahon upang iyong tanggapin siya, at magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit kapiling niya. Ito na ang oras, upang ilagay mo ang iyong pagtitiwala kay Kristo, kapag nagawa mo ito, ay bibigyan ka niya ng walang hanggan na seguridad at buhay, at ikaw ay makakasama niya magpakailan-kailan paman. John 10 verse 28-30. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinoman sa aking kamay. Ang aking Ama, na sa kanila ay nagbigay sa akin, ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maaagaw ninoman sa kamay ng Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Si Adan ay nagkasala, at yun ang dahilan kung bakit kailangang ipanganak ang tagapagligtas, si Kristo na ating Panginoon. Kung hindi mo pa napapanood ang aking video patungkol sa paraan ng kaligtasan, punta ka lang sa aking playlist at e-click ang pamagat na, ang paraan para makapunta ng langit. Kung bago ka lang sa aking channel, click mo lang ang subscribe button sa baba para updated kayo lagi sa aking mga bagong uploads. Follow nyo rin po ang aking Facebook page na Mahafir TV. Muli ang channel na ito ay ginawa para sa ikapupuri ng ating Panginoon. Maraming salamat. To God be all the glory.